Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinalaga na si Secretary Dizon bilang bagong ang kalihim ng Department of Public Works and Highways, habang Independent Commission naman inilatag na rin o itinatag para mag-imbestiga sa mga flood control projects. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways kapalit Secretary Manuel Bonoan. Ang pagbibitiw ni Bonoan ay kasagsagan ng controversial sa flood control projects. Tinanggap naman ng Pangulo ang resignation ni Bonoan. Kasabay ng pagtalaga kay Dizon, itinatag ni Pangulong Marcos ang isang independent commission to investigate flood control anomalies. Ayon sa Presidential Communications Office, inaatasan ang Independent Commission na tukuyin ang mga irregularidad, pananagutan ang mga sangkot at ibalik ang tiwala ng publiko sa paggastos para sa mga infrastruktura. Samantala, ibinunyag naman ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno na may nakita siyang mga anomalya sa 2026 national budget, lalo na sa mga flood control projects. Inihayag ni Puno na ang kanilang mga priority flood control projects ay biglang naglaho na kanyang tinignan ang kopya ng ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Sinabi ni Puno, inuumpisahan pa lamang talakayin ang 2026 national budget, subalit ang dami nang nakikitang mga katakatakang bagay. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Nalagyan ng project, hindi naman namin alam kung saan galing. Ha? Daang milyon, ha? Hindi namin alam saan galing. O di nakaisa na sila doon. Ng baboy pa. O, yung 70 million na project, ginawa nilang 1 million. O, yung mga 100, ginawa 7. Ginulo talaga. No? So, nagtitingin lang kami. Paano ayusin to? Ngayon, kasi ang sistema sa amin, di ba? Pagka meron kang nakitang hindi tama, gagawa mo ng errata. Di ba? May mga nagsasabi, pag inirata yan, kalukuhan na sigurado yan. Kung hindi namin iirata to, iiwan namin ganyan yan. Magagawang projects, walang kinalaman sa pangangailangan ng tao. Yun talagang hinihintay nila, hinahanap nila. Walang Ayon sa kongresista, ang Department of Public Works and Highways District Engineer at Regional Officers ang nagsusumite umano ng listahan ng proyekto para sa mga congressional district. Inihayag ni Puno na nakakuha umano siya ng quote ng ng Regional Office ng Department of Public Works and Highways. Subalit ng kanyang tignan umano ang National Expenditure Program na binalangkas ng Department of Budget and Management, wala umano ang mga proyektong ito. Sinabi pa ng Puno na maging si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, ang panganay ng anak ng Pangulo, ay nakaranas din ng ganito. Isiniwalat din ni Puno ang malala pa na ang nangyari kay Marikina City Representative Marcelino Teodoro dahil ang mga proyekto sa kanyang distrito na tapos nang gawin ay wala muling napondohan. Pakinggan natin muli si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Di ba? Ngayon, nag-usap kami sa sa party leaders meeting. Pasensya na sa ibang party leaders, binubunyag ko yung mga pinag-uusapan namin. Pero tingin ko kailangan malaman. Open naman sila lahat din dito. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang, ito pa. Kung di ba naman napakawalang yan ang gumawa nito. Sabi nga ni si Majority Leader, sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan, napakawalang yata. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.